So what's up mga kakoral, nandito nga pala ako ngayon sa Herradura Hog Farm at 14 days na ng ating mga biik. Ngayon ay mag-i-inject tayo ng iron at i-monitor din natin ang kanilang kalusugan. Kaya samahan niyo ako mga kakoral sa aking YouTube channel, Coral, your guide to animal production. So dito na tayo mga kakoral, i-check natin yung kanilang ito na mga kakoral ang ating mga biik na 14 days. 14 days old po yan mga kakoral. Okay. Naipit itong isa. So ayan. So gusto ko lang i-share sa inyo mga kakoral na 14 days po ito sa ating mga kakoral Herradura Hog Farm. Dahil 14 days pa lang ito mga kakoral, pero ganito na kalalaki yung ating mga biik. At gusto ko lang din i-share sa inyo mga kakoral na tinututukan ko talaga ng mabuti ito ang kalusugan ng ating mga biik. Kahit gabi na sila mag-update regarding sa kalusugan ng ating mga biik. Kung may problema ay pumupunta talaga ako mga kakoral dahil gusto ko na ma-meet natin yung goal na 10 kg bago sila sa araw na sila ay iwawalay. At gusto ko lang din i-flex yung kanilang taga-pangalaga dito mga kakoral sa maayos at maingat din na pag-aalaga sa ating mga kaya Kuya Franco at saka sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Nagsasalitan kasi sila mga kakoral dito sa pagbabantay sa mga biik. So kung titingnan ninyo mga kakoral, 14 days pa lang talaga ay napakaganda na ang bulas ng ating mga biik. At dito na tayo mga kakoral, magsimula na tayo sa pag-i-inject ng iron dahil 14 days ngayon mga kakoral. May mga iron naman talaga mga kakoral na ini-inject lang once sa third day ng ating mga biik, pero itong iron na ginagamit natin dito mga kakoral ay injectable siya for 2 times sa 3 days at saka sa 14 days. At dahil 14 days na nila ngayon mga kakoral, napakahalaga na ma-injectan pa rin natin sila ng iron sapagkat bumababa ang iron na sinusupply ng kanilang mga ng kanilang magulang or ng kanilang inahin. Kaya mag-supplement tayo ng iron. So kung makikita ninyo diyan mga kakoral ay nagpi-prepare na ako ng ating mga kagamitan katulad ng pagsuot ng aking gloves at pag-prepare ng ating syringe. So naglagay ako ng stopper diyan mga kakoral para at least ay may control tayo sa karayom na i-inject natin sa ating biik. At the same time mga kakoral, may mga biik kasi kami diyang napansin na namamaga ang kanilang mga paa. Siguro yun ay apakan ng kanilang ina, kaya mag-aano din tayo ng antibiotic, mag-i-inject din tayo sa kanila. Sa mga mga kakoral, sa mga na apakan ng mga biik. So ayun na nga, nagpupo na si Mami Pig. So yan mga kakoral ay binibilot ko na itong ating bulak para tuloy-tuloy tayo sa ating trabaho mamaya dahil kung hindi natin yan bibilutin, talagang ang ating trabaho mapapatagal pa ng husto. At bali 9 lang naman yan mga kakoral, so parang medyo tulala pa ako dyan kasi ang dami nating task today na ginawa, pero syempre may mga obligation din na tayo na kailangang ibigay sa ating kapwa. So kailangan natin ibigay yon kasi yun yung natin sinumpaan na trabaho, diyan tayo din nilagay ni Lord, kaya pagyamanin na lang natin. So ganon. At yan mga kakoral, tapos na ako magbilot ng ating mga bulak at nilagyan ko na nga siya ng alcohol. At ayan mga kakoral, ay magsisimula na ako sa i-inject ng ating iron sa ating mga biik. At siyempre kailangan ko munang i-prepare itong ating amoxicillin o antibiotic doon sa mga naapakan ng mga nanay na maga kasi siya, kaya kailangan natin mag-inject niyan. So yan lang yung pwedeng nating way para matulungan sila. At ayan mga kakoral, ay mag-start na ako mag-inject nitong ating
iron. Maglalagay muna ako ng iron dito sa ating syringe. Bale, 1 ml yan mga kakoral ang ating ibibigay sa ating mga biik. So, ang suma total, dahil 9 naman sila, so 9 ml yung ating gagamitin na mga, ibibigay na tawag dito na iron sa ating mga biik. So mga kakoral, if you have questions regarding pala sa iron supplementation sa mga biik, you can visit my YouTube channel, Coral, Your Guide to Animal Production. Doon ko ipinaliwanag kung bakit mahalaga mag-inject ng iron sa mga biik on the 3rd day at saka sa 14th day ng ating mga biik. So ayan mga kakoral, start na tayo na mag-inject ng iron dito sa ating mga biik. At mahalaga din mga kakoral na mapunasan ng bulak na may alcohol ang ating mga ang liig ng ating mga biik or any parts na pag i-injectan ng ating ng anumang i-inject natin. Mahalaga yan mga kakoral. So ayan mga kakoral, kung makikita ninyo ay nakapag-inject na ako. At the same time mga kakoral, ay inulit-ulit ko lang yan sa ilan pang 8 natitirang mga biik. Share ko lang sa inyo mga kakoral na medyo may kabigatan na rin itong ating mga biik at talagang medyo hirap na rin talaga ako nahawakan sila kasi masyado na silang mapalag at syempre kailangan natin i-make sure na ma-inject natin ng maayos sa kanila ang iron. Sapagkat pag nagkamali naman tayo mga kakoral ng pag-i-inject, may tendency na mamukol yung kanilang, yung area na pinag-injectan ng whatever na mga na mga substance. Kaya make sure na hindi mapalag talaga ang pag-i-inject sa ating mga biik para nang sa ganun ay maging okay yung pagdaloy ng substance na i-inject natin sa kanilang katawan. Or else man mga kakoral, kung bago ka sa mundo ng pagbababuyan, mas mainam na kumonsulta ka din sa mga eksperto or veterinaryo dyan sa inyong lugar para maayos na maibigay ang serbisyo sa iyong mga alagang baboy. So, and that's it mga kakoral. I hope nag-enjoy ka sa panunood ng aking video. Hindi po ganun kasi na mag-inom. Alas 5 na rin ta, pwede na rin yan.